What's up guys? Very ano na naman guys. Nakakabigla na naman yung nangyaring trending na balita guys dito bilang OFW. Ka-OFW nating Pinay, ginurgur yung alaga guys. Dito raw sa Madina raw. Nasa ano na to, nasa balita na, trending na dito guys. May nakita nga akong vlog, kausap na nung vlogger yung mister. Parang napakinggan ko dong guys, parang ano raw, may diferensya na yung Pinay. Galing rin pala sa bakasyon yun noong nakaraang taon. So parang gusto na ring umuwi. Ngayon, kasi parang ano, napapansin na raw nung among lalaki yata. Hindi na naliligo, hindi na raw, base dun sa laysay nung asawa, hindi na kumakain. So ang ginawa pala nung among lalaki, binila na siya ng ticket. Ngayon sanang Mayo ang uwi. 'Di ba? Kaso nga ngayon, 'di ba, may tension ngayon, kaya ngayon medyo sarado yung ibang paliparan. So, nang nakita ko doon, binila na pala nung amo ng ticket. Tapos, basing sa laysay nung asawa, ah nakita raw nung among babae, yung madam na sa cellphone niya na may ticket na. So napagalitan na naman. Bakit kaya ganon guys? Ang problema natin dito mga OFW, yung Pinay, lalo yung mga nasa bahay, kalimitan problema natin yung mga among babae. Sana magawa ng paraan to guys ng Pilipinas at saka ng gobyerno dito. Ano ba talaga ang tamang gawin nila? Kasi mauubo sila kung ganon guys. Kahit isolated lang to, pero nung nakaraan hindi naman Pinoy yon, pero made rin sa Middle East rin. Ang among babae naman yung ginorgor dahil nga, 'di ba, yung sa laysay nung African ba yon na babae. Inaano rin siya, inaalipin rin. Ngayon yung Pinay naman raw, base nga sa salaysay nung asawa, parang pinapagalitan nung madam. So ang problema natin dito, madam guys, 'di ba? Kaya nade-depress minsan yung mga OFW. Sana nga lakasan natin ang loob natin. Ako nakakaranas rin ng ganyan guys. Pero lalaki kasi tayo, malakas ang fighting spirit natin eh. Paano pag babae? Grabe no. Nakakulong na raw ngayon guys dahil nga ginurgor niya yung alaga niya. 6 na taon yata. Ginilitan raw. So grabe no, grabe na yung panahon ngayon. Kaya sa Pilipinas, yung mga aalis ng OFW, pwede i-screen nyo maigi. Kaya mo ba? Yung sa OWA pa lang o sa agency, screen na agad ng mga HR. Di ba? Kung may tama ka ba? Kaya mo ba? Pag hindi, wag nang paalisin guys. Wag na. Kawawa lang. Tsaka ang problema ngayon, dahil nga sa madam napapagalitan. So anong gagawin? Mag-usap yung gobyerno sa gobyerno. Anong problema natin dito sa mga madam? Pag pinagalitan ba, wag nang patulan o bawal pagalitan yung katulong. 'Di ba? Pwede naman gawan ng paraan 'yun eh. Kasi alam mo, yung galit nga, 'di ba, ang galit. Minsan nakakaano 'yan, nakaka-fatal 'yan. Yung galit. So sana gumawa ng paraan yung mga OWA o government natin para maiwasan 'yan. Lalong-lalo na dito sa Middle East. Kasi dito, kung buhay ang kinuha mo, buhay rin ang kabayaran. Nakakaawa guys. Nakikisabay pa sa tension. Dapat kalma lang tayo, kalma. Kalma lang mga OFW. Tsaka dapat nga rin yung mga amo natin, maging rin sila.
yung maunawain, 'di ba? Lahat. Sana maintindihan rin nila yung mga worker. Alipin tayo eh, 'di ba? Di naman tayo robot. May puso rin kasi tayo eh. May puso, may isip. Alam mo, kaunting sigaw lang, nade-depress na yung tao. Kaya yun lang may papayo ko sa nangyari guys. Na tarahin, parang disaster na yun sa buhay ng lalo ng pamilya. Grabe, di nila maiisip nagkaganon yung nangyari sa Pinay. Update na lang tayo kung pero sabi raw nakakulong na. Pero hindi natin talaga ang susunod na kabanata kung ano ang didesisyonan doon. Yun lang, ingat na lang mga ka-OFW, lalo yung mga Pinay sa bahay. Hanggat pwede, enjoyin nyo na lang yung sarili nyo. Mag-comedy na lang tayo kung may libangan tayong oras. Manood tayo ng mga nakakatawa. Kasi yun nakakalibang yung guys. Huwag tayo masyadong manood ng mga nakaka-depress. Kasi papasok rin yun sa isip natin eh. Doon tayo sa mga sumasayaw, kumakanta, mga pleasure. Ang panoorin natin, at least nalilibang tayo, hindi tayo nababaliw. Hindi tayo nadidepress. Yun lang. Bye-bye.